Dambuhalong bagyo na may international name na Fong-Wong papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Mabilis ang pag-intensify nito at inaasahan na magiging super typhoon na natatawagin nating Bagyong Uwan sa loob lamang ng 24 oras. Handa na ba ang ating bansa, ang bansang Pilipinas? Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ang ating update sa panahon. Kung bago ka lamang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, November 7, 2025, patuloy na lumalakas ang bagyong Fong-Wong habang ito ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran, west-northwestward sa bilis na 20 km per hour sa may Philippine Sea, hilagang silangan ng Palau. Ang saktong location nito ay 1,315 km silangan ng Eastern Visayas na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. May taglay pa rin itong hangin na umaabot na ng 100 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot na ng 125 km per hour. Ang sentro ng bagyo nito o central pressure ay nasa 980 HPA at ang lawak ng bagyong nito ay umaabot na po sa hanggang 720 km mula sa gitna. Sa kasalukuyang forecast, papasok na ito sa Philippine Area of Responsibility o PAR mamayang gabi o kaya bukas ng madaling araw, November 8. At kapag pumasok na, bibigyan na ito ng local name na pangalan na Bagyong Uwan. Ang ikalawang bagyo sa buwan ng Nobyembre at ika-22 bagyo naman sa taong 2025. Mga kababayan, pagdating ng linggo ng gabi, November 9 o lunes ng madaling araw, November 10, inaasahan na tatama ito sa kalupaan o maglalandfall na ito sa pagitan ng Southern Isabela o kaya naman ng Northern Aurora. Matapos nito, tatawid ito sa kabundukan ng Northern Luzon bago muling lumabas sa West Philippine Sea sa lunes naman ng tanghali o kaya ng hapon. At narito ang forecast intensity ayon sa Pag-asa, ang International Weather Model. Mabilis itong lalakas at posibleng maging isang super typhoon sa loob lamang ng 24 oras o kaya naman hanggang 36 na oras. At posibleng tumama ito sa kalupaan. Sa peak intensity nito mga kababayan, ibig sabihin sa sobrang lakas o sa pinakamalakas nito o taglay ng isang super typhoon na bagyo. Kaya narito ang ating wind signal update. Maaring magsimula ang pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa mga rehiyon ng Southern Luzon, Eastern Visayas at Caraga mamayang hapon o kaya mamayang gabi na po mga kababayan. Ang pinakamataas na posibleng itaas ay signal number 5. At sa ating weather deterioration sa linggo November 9 simula na po ang paglala ng ating panahon dito sa partikular sa buong Luzon. At sa Lunes ng Martes, November 10 to 11, matinding pag-uulan at pagbaha na po ang ini-expect na po natin dyan at ang bagyong mapanganib na hangin sa lugar ng Northern at Central Luzon. Kaya sa ating mga kababayan dito sa buong Luzon, kabilang ang Bicol Region area, patuloy na po tayong maging antabay. Maghanda na po tayo, ang lahat ng ating mga kakailanganin ay patuloy na po nating ihanda ngayon pa lamang. Habang mas maayos pa ang ating panahon, pag-isipan na po natin ang anumang mga bagay na dapat nating i-safety, ihanda, ilagay sa tamang lagayan sa lugar na hindi mapapahamak kung ito man ay babahain o kung tataas man ang tubig sa inyong mga lugar. Dahil dito, asahan na ang storm surge o pagtaas ng tubig sa dagat sa mga baybayin dagat ng Northern Luzon at sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Ayon sa Pag-asa, maaring maglabas ng storm surge warning bukas. At sa ating marine condition, moderate to rough seas sa northern at eastern seaboard ng Luzon at Visayas ngayong araw. Very rough to phenomenal seas naman sa halos buong Luzon mula Linggo hanggang Martes. Kaya't bawal po muna pumalaot ang mga maliliit na bangka o anumang fishing vessels sa mga naturang lugar. Mga kababayan, malinaw na hindi ito isang ordinaryong bagyo. Ang lawak ng Fong-Wong o Bagyong Uwan ay halos kasing laki ng buong Pilipinas. Opo mga kababayan, kung makikita po ninyo ang ating satellite image, halos kasing laki po ng bansang Pilipinas ang lawak ng Bagyong Uwan. Ibig sabihin kahit hindi direktang tatamaan ng inyong lugar, maaari pa ring maranasan ang malalakas na pag-uulan at pagbaha at kahit blackout po sa mga lugar na dadaanan nito.
Kaya maging alerto lalo na sa mga nakatira sa mababang lugar, sa gilid ng bundok at sa baybayin. Habang papalapit ang bagyong Uwan o Super Typhoon Uwan na, sabay tayong manalangin na ito'y humina bago tumama o kaya naman ipanalangin po natin mga kababayan na ito'y umiwas sa kalupaan ng ating bansang Pilipinas. Sa kaalaman mga kababayan, alam nyo ba ang pangalang Fong Wong ay isang Chinese word na nangangahulugang Phoenix. Sa nakaraan, ilang bagyo na ang gumamit ng pangalang ito, kabilang na ang Typhoon Fong Wong noong 2008 na nagdulot din ng matinding pagbaha sa Taiwan at Luzon. Ngunit kung magpapatuloy ang lakas nito ngayon, maaring ito ang pinakamalakas na bersyon ng Fong Wong sa kasaysayan ng tropical cyclone sa Pacific region. Kaya narito ang malawakang pag-ulan at pagbaha na dulot ng Super Typhoon Bagyong Uwan. Para sa ating heavy rainfall outlook mula sa Pag-asa Forecast, sa darating na linggo, November 9, aabot sa 200 mm o higit pa na buhos ng ulan o sinasabi nating torrential rain. Sa lugar ng Catanduanes, naabot ng 100 to 200 mm na buhos ng ulan, heavy to intense rain sa Northern Samar, Eastern Samar, Sorsogon, Albay, Camarines Sur at Camarines Norte. Habang 50 to 100 mm naman na buhos ng ulan, moderate to heavy rain sa Samar, Biliran, Leyte, Masbate, Quezon, Marinduque, Romblon, Aurora, Quirino, Isabela at Cagayan. At sa Sunday ng hapon hanggang Lunes, November 10, aabot ng 200 mm na buhos ng ulan o torrential heavy rain sa Aurora, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Habang 100 to 200 mm naman na buhos ng ulan o dami ng ulan o heavy to intense rain sa Metro Manila, Quezon, Rizal, Laguna, Cavite, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. 50 to 100 mm naman na buhos ng ulan o dami ng ulan, moderate to heavy rain sa lugar ng Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Sorsogon, Masbate, Aklan, Antique at Northern Samar. Paalala po sa ating mga kababayan, mas mataas pa ang inaasahang ulan sa mga kabundukan at mataas na lugar at mas magiging malubha ang epekto sa mga lugar na basa na mula pa sa mga nakaraang pag-uulan dulot naman ng bagyong Tino. Ayon sa Pag-asa, narito ang babala sa mga lokal na NDRRMC at local government unit ay pinapayuhang magpatupad na ng preemptive evacuation kung kinakailangan lalo na sa mga lugar na mas madalas bahain at gumuho. Maglalabas po ang Pag-asa sa regional offices ng heavy rainfall warning at thunderstorm advisories sa kani-kanilang mga nasasakupan. Sa ating mga kababayan, malinaw na hindi lamang hangin ang banta ng Super Typhoon Uwan, kundi matinding ulan na maaring magdulot ng malawakang pagbaha at landslide sa mga apektadong lugar. Sa dami ng lugar na na-forecast rains mula Bicol hanggang Ilocos, halos buong Luzon ay maapektuhan. Kaya kung naririnig mo ito ngayon, gamitin ang natitirang oras para maghanda. Ihanda ang buong pamilya, linisin ang kanal, isecure ang alagang hayop at tiyaking may sapat na pagkain at tubig kayo anumang oras. Minsan hindi ang hangin kundi ang baha at ang pagguho ng lupa ang pinaka nakamamatay sa mga ganitong klaseng sakuna, unos o kaya bagyo. Kaya't huwag nating hintayin pa ang ulan bago kumilos. Noong 2009, ang Typhoon Parma o Pepeng at Ketsana o Ondoy ay parehong nagdala ng higit sa 500 mm na ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Dahilan ang matinding pagbaha sa Metro Manila at Cordillera. Ang sitwasyon ngayon ay may kahalintulad na pattern ng ulan. Pero ngayon, mas handa na tayo dapat. Kaya narito ating safety reminders. Una, i-evacuate agad ang mga lugar na nasa landslide o flood-prone area. Huwag tumawid sa rumaragasang tubig. Pangatlo, ihanda ang emergency kit, pagkain, tubig, flashlight, gamot at power bank. Ganon din ang mga dokumento mahalaga para sa ating pamilya. At pang-apat, mag-monitor sa DOST Pag-asa at ang inyong local government announcement. At pang-lima, kung wala pang signal, makinig sa radyo o kaya sa lokal na barangay update at lalo tigit dito sa ating channel. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Nahum chapter 1 verse 7, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Sa gitna ng unos, may katiyakan tayong hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay ating kanlungan. Sa kabuuan,
ang severe tropical storm Phong Wong o Pre-1 ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o kaya bukas ng madaling araw. Ito ay mabilis na lalakas bilang isang super typhoon Uwan. Tatawid sa Luzon sa pagitan ng Isabela at Aurora. At sa darating ng linggo ng gabi hanggang Lunes ng umaga, inaasahan ang malawakang ulan sa Bicol, Cagayan Valley, Central Luzon at Metro Manila. Lahat ay inaabisuhang maghanda na ngayon pa lamang. At yan po ang ating pinakahuling update ngayong araw ng Biyernes, November 7, 2025 mula dito sa Pilipinas Weather Ngayon. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtutok dito sa ating channel. Huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na laging nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.